Magandang araw sa inyo mga kasabong, and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Ayan, so let me introduce to you my personal brood stag. So this is 9 months old na brood stag natin. So this is June born. So this is original blood na Bruce Barnett sweater na in-improve natin. Medyo napaganda na natin ng konti. So talagang sa ilang taon na pagbibreed natin, somehow, dahil nga todo-todo ang breeding natin ng papuro, todo-todo rin tayo kumatay. So nakapagpalabas na tayo ng isang magandang specimen. So personal brood stag ko to na original blood. Ayan. So makikita nyo, may kanto pa rin ng konti ang likod niya. Ayan, may kanto pa rin ng konti ang likod. Pero okay lang sa akin yun. Kasi nakikita, yung hinahanap ko sa kanya na characteristics and ability, nandun naman. Malambot ang katawan, nakita nyo, lambot. Makapal ang balahibo, makapal ang buntot, and mahaba ang pakpak. So may drag pa rin siya. So kailangan ko talagang i-upgrade to. But lagi akong nag-i-improve ng old line, no matter what happened, kasi sila pa rin ang babalikan ko, Pero yung ginagamit natin ng mga pang-cross, panlaban is yung mga upgraded na. Ayan. So natuwa lang akong i-feature sa video na to kasi tuwan-tuwa talaga ako sa ability nitong mga Bruce Barnett sweater natin. Ayan. So eto, ang pag-uusapan natin sa video episode na to is yung hinahanap ko sa manok. So ito, personal preference ko lang naman ito. Kayo, alam kong lahat ng breeder may personal preference. Pero ako, let me discuss with you kung anong preference ko at hinahanap ko. Okay na, Makoy? So ngayon, inong mga laban sa World Slasher Cup, kung napansin nyo sa video natin, itong manok doon pumatay ng 20 seconds or less. 20 seconds or less. So, pasok sila sa hinahanap ko. So, ang hinahanap ko is may tinatawag akong 20 seconds rule. 20 seconds rule. Now, ano yung 20 seconds rule na yon? So, para sa akin kasi, upon contact, within 20 seconds, kailangan ma-dispose ng manok ko ang kalaban. Unless, pilay ang tarian, hindi siya makatapos, yun lang yung mga exception. Pero generally, dapat ganun. Dapat within 20 seconds upon contact, tapos na dapat. Kasi long knife yan eh. So, dalawang rason kung bakit. Dalawang rason kung bakit hinahanapan ko ang manok ko ng 20 seconds kill. Unang-una, pag nagbanggaan, pag nag-contact, kasi either siya or ang kalaban niya mag-initiate ng contact. So, pag nag-contact sila, dapat ang manok, para sa akin dapat ang manok, alam niya paano magpatama sa fatal areas. So, yung mga Bruce Barnett, yung mga gamit ko, kasi I'm speaking of kung ano yung meron ako, kung ano ko kakilala mga manok ko. So, yung mga Bruce Barnett sweater na yan, pag pumalo sila, ang target nila itong mga rib cages dito. Either rib cages or baga, likod. So, mapapansin nyo, itong mga rib cages na to, manipis na manipis yan. Pag tinagos ng tari yan na mahaba, lahat ng organs na daanan dito, damage. Ang bilis ma-dispose, ang bilis masira, ang bilis mamatay ang kalaban. Pag sa likod naman, baga, few seconds, tapos na kagad yan, singaw kagad yan. So, kumbaga, sabi ko nga, dalawang hinahanap ko. So, una, sa first contact, sa first contact, testing the waters. Babasahin niya ang kalaban, kung kaya niyang tamaan, tatama niya kagad sa fatal areas. Kung hindi naman, babasahin niya ang laro, mag-i-initiate siya, mag-i-engage siya para alam niya kung saan pupunta. So sa mga nakapanood ng laban natin, paglipad ng manok natin, kung hindi sasabay ang kalaban, babagsakan. So kumbaga, dapat in 20 seconds na yun, alam niya paano cornerin ang kalaban. So kung nasa baba ang kalaban, pag lumipad siya, alam niya paano bagsakan, cornerin. Alam niya paano cornerin. So hinahanap ko yun. Kasi kumbaga, abilidad or talent ng manok yun. Abilidad or talent ng manok yun na nakikita ko sa Bruce Barnett. So, sadyang magaling din ang handler dahil napalabas niya yung karakter na yun. Napalabas niya ang karakter na yun. Kasi nga, sabi ko nga, complementary ang trabaho ng isang breeder at isang handler. So, yung breeder, ipapasok niya lahat ng galing na sa tingin niya makakatulong sa manok. And during conditioning and pointing,
Yung handler naman, ilalabas naman niya kung ano yung galing na ipinasok mo sa mga manok mo. So, ganun sila. Ganun sila. Para sa akin, ano? Para sa akin. Kaya importante ang role ng isang breeder saka isang handler, of course, pati gaffer, ano. Pero, let's focus sa usapang breeding sa manok, ano. So, 20 seconds rule. So, ako, ganun ko sila tinitingnan. Even sa stags. Gusto ko, marunong silang pumosisyon, ambush type, pag bumangga, talagang fatal magpatama, ano. Hindi sila yung mga, hindi sila katulad ng ibang manok na palo lang ng palo. Kumbaga, kung saan tamaan, doon lang. Hindi yung talagang asintado na, kumbaga, parang sniper, every bullet counts. Every bullet counts. So, kada saksak, may ibig sabihin. So, sa akin, doon ko nakakita na yung 20 seconds rule na yon na hinahanap ko sa manok, doon ko nakita sa mga Bruce Barnett na yon. Kaya, kumbaga, sila ang pinapadami ko, and para sa akin, yun ang special na ability na nakita ko sa kanila. Alam nila paano kumontak, alam nila kung saan sila tatama, alam nila ang punteriya nila, at alam nila i-corner, alam nila paano laruin ang kalaban na in 20 seconds time, kaya nilang makontak ng fatal. So, hindi lang sa mga panalo, pati rin sa talo ko ganun din. Kasi nga, kumbaga, pag nag-commit ng palo ang Bruce Barnett sweater, either suklian yan, paunahan na lang matumba. So, ganun lang naman kasi hindi naman natin maalis ang talo. Pero sa akin, I can accept yung talo na mabilisan. Pero yung parang patagalan na matagal pumatay, sa akin, parang, lalo kung bagong process ko ang ganun, ay parang ayoko niyan. Kasi, matagal. Kumbaga, yung instinct, yung ability ng manok, yung skills, yung talent ng manok, wala siya yung hinahanap ko na alam niya specifically kung saan part ng katawan kaya niyang tamaan ng kalaban. So, isa yun sa mga special talent ng bloodlines na hinahanap natin, ano. So, hindi lang naman Bruce Barnett ang may ganyan, marami ring manok na ganyan, may mga roundheads na may ilag, marunong pumatama. So, ang sinasabi ko lang, as a breeder, dapat alam natin kung ano yung hinahanap natin sa manok, ano, para maaga nating matagpuan, ma-enhance, ma-develop, ano. So, yun ang basehan ko, 20 seconds rule. Pag hindi nakapagtapos in 20 seconds ang isang manok, lalo kung wala namang sira or hindi naman sobrang galing ang kalaban na talaga hindi niya kayang tamaan, ano. Kasi minsan may makakalaban ka na sobrang galing umilag, talagang mahihirapan ka din. Pag nakalaban ka ng kapwa mo alas, talagang medyo pahirapan din. Pero nakakatuwa ang ganun kasi talagang dun mo ma-measure up kung ano yung abilidad ng manok mo na kaya niyang gawin pag nakatagpo siya ng kapwa niya alas. So, ganun lang yung prinsipyo at konsepto ko sa breeding, ano. So, sana nakapulutan nyo ng aral ang video episode natin na to. So, maraming salamat sa inyong lahat. Mas sulit ito ng Team Logis.